Panginoon, kayo nga po, Panginoon, na manguna't mamahala po sa amin ngayon, Panginoon. Panginoon, buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon, upang ma-receive po namin, Panginoon, message niyo po ngayong, Panginoong hapong to, Panginoon. Lord, kayo nga po, Panginoon, na manguna't mamahal po, Panginoon, kay Pastor Bart, Panginoon, upang ipahayag niya po, Panginoon, ang inyong mensahe po sa aming, Panginoon. Lord, now, Panginoon, itanim niyo po, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, ang mensahe niyo po, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pangunahin niyo po kami, Panginoon, hanggang mula una, Panginoon, hanggang katapusang, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Binabalik po namin lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mga ibang pumapasok na mga kapatid natin. Meron pa gusto magkaroon ng sharing muna or testimony? Gusto mag-share muna bago natin tawagin si Pastor Bart para mag-start na tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Meron bang gustong magkaroon ng konting patotoo para sa Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon sa linggong ito? Alam mo, kahit nasa tayo ng bahay, alam natin na meron pa rin mga ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. So, meron po bang gustong magkaroon lang ng sharing? Meron po ba? So anyway, start na po natin. Total, baka po pagkatapos magturo ni Pastor, marami kayong question. So meron po tayong series ngayon na ginagawa pag sa Bible study po. So, handa po natin ang ating sarili para po makinig kay Pastor Bart na. Okay, si Pastor Bart na po magsalita. Dati ka na. Unmute. Okay. Ito ang mute mo. Diba? Yun ang mute mo. Okay. So, good afternoon po. Joey, Star. Good afternoon po. Jonathan, si Bapang Lolo, Ate Sel, Sister Sol, Brother Eugene, Sister Mai, Jacob, Sister Jet. Sino pang pumasok dito? Sino 1, 2, 3? Pastor Robert. Sister Sol, nandiyan din si Syra kasama niya. Sister Sol, Syra. Okay. So, start na ba tayo? Okay. Pwede na rin, mag-start. Robert, welcome po. Pastor Robert, nandiyan na? Oo. Okay, mabuti. Nandiyan na si Pastor Robert. Parang nag-e-echo ka, Dad. Natin yan. Wala na. Ngayon. Yung nga, nag-i-echo na. Paano ba? Nag-echo. Parang hindi malinaw yung ano mo. Okay, yan. Kaya lang, naka-mute ka naman. Mag-unmute ka. Hindi ka na marinig. Naka-mute. Narinig niyo ba ako? Okay na, Star. Okay na, okay na. Malinaw? Oh, salo. Okay, okay. So, nandun ba kayo last week? Sa Daniel? Daniel chapter 2. Balikan natin muna yung konti yung ating summary.
Tingnan natin yung verse ng Daniel 2 kung saan yung rebulto nahulog yung bato sa langit. Sabihin mo muna kung ano yung series mo uli. Bagitin mo uli yung title mo. Ano bang series mo ngayon? Nebuchadnezzar's Dream. Ito yung panaginip ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia sa panahon ni Daniel. Ang pamagat natin, Nebuchadnezzar's Dream. Ito tungkol sa future, yung mangyayari sa hinaharap. Kasi bihira lang ang mga Kristiyano na nakakaalam na yung kingdom ni Jesus Christ na millennial kingdom, hindi na ipipreach ng husto. So, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na kaalaman. Kasi ayaw ng Panginoon na pag kinuha na tayo ng Panginoon, hindi natin alam ang mangyayari. Kulang ang ating impormasyon sa Panginoon. So tandaan natin, 4 ang paghahari ng Diyos. Una sa puso, pangalawa sa church, pangatlo yung millennial kingdom. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon, yung millennial kingdom ni Jesus Christ. Pero bago dumating yun, kailangan malaman nyo muna yung mga palatandaan. Kasi yung Revelation, saka yung Daniel, tumutuko yun doon sa fourth kingdom. Bago dumating si Jesus Christ, kailangan lumitaw muna yung fourth kingdom na pinangungunahan ng Antichrist. Hindi lang yung alam natin, may 666, may Antichrist. Di naman natin alam kung ano yung detalyado ng mangyayari, kung paano siya maghahari, kung anong gagawin niya. Nasa Bible po lahat yan eh. Kaya kinakailangan di po tayo yung walang alam sa Bible. So, pasalamat tayo sa Diyos. Papaalam ko na sa inyo ngayon kung ano po nangyari sa history, at the same time, kung ano mangyayari sa hinaharap. So, di naman tayo propeta. Siguro, pinagkalooban lang tayo ng Panginoon ng wisdom. Saka ng talino sa pamamagitan ng salita niya, pinakita niya yung mga tamang interpretation, maging sa history, papaalam ko sa ito sa inyo. So, binigay ko sa inyo yung outline dyan, English, yung materials, pwede nyong i-production yan, pwede nyong pag-aralan pagkatapos habang nakikinig kayo sa turo na to. At yung materials niyan, magagamit nyo sa mga paglilingkod nyo, mga pagtuturo nyo sa ibang tao. Binigay ko na sa inyo, pwede nyong i-print sa printer nyo. So, balikan natin yung una. Tingnan natin sa Bible Gateway, yung rebulto na napanaginipan ni Haring Nabucodonosor, ayan o, merong bato doon na galing sa langit. Yung batong yon, yung sa picture, papakita mo nga, Jonathan, yung isang, yan, tingnan ninyo ha. Malabo lang ang konti. Malabo lang konti. Ang napaginipan ni Haring Nabucodonosor sa ni Daniel, yung rebulto made of gold, yung ulo, silver yung dibdib, saka yung kamay, bronze yung hita, saka yung dibdib, at yung binti, saka paa, made of steel, saka putik. Yung buong rebulto na yon, merong isang bumagsak na bato sa paa ng rebulto. So, nung bumagsak yung bato sa paa ng rebulto, nawasak lahat yung rebulto. Ibig sabihin, sa history, magmula nung panahon ni Haring Nabucodonosor, merong 4 na kaharian na lilitaw sa buong daigdig. Yung 4 na kaharian na yan ang pag-uusapan natin. Yung 3 lumipas na, yung isa darating pa sa panahon natin. So, tandaan ninyo, pinahayag ng Diyos yan, 500 BC pa. Ibig sabihin, 500 years before Christ. Kaya less than 600, mga 500 plus BC. Ibig sabihin, bago dumating si Jesus Christ, bago ipanganak ni Mary, pinakita na ng Diyos ang hinaharap. Sa unang kaharian na lumitaw, na naghari sa buong mundo, yung paghahari ni Haring Nabucodonosor nung panahon ni Daniel. At pagkatapos, lumipas pa yung 2 kaharian, at ito dapat ninyong malaman, tapos na itong 3, yung isa na lang hinihintay natin.
yung kaharian ng Antichrist. Kasi po, hindi lang kayo basta-basta nanonood sa YouTube. Pag sinabing si ganito siya ang Antichrist, si ganito siya ang Antichrist, si ganito siya. Hindi ho kayo magpapanipaniwala doon, baka malilit na Antichrist lang yon. Ang pinakamaganda po, makita natin yung pinakamalaking Antichrist, yung pinakalas, yung pinaka Satan possessed na ang Panginoong Hesus lang ang makakapatay. Walang makakapatay na tao doon, walang makakapatay na gobyerno. Kundi si Jesus Christ lang ang pwedeng mag-intervene doon. Isa sa mga dahilan kung bakit po darating si Jesus Christ, kasi siya ang papatay doon. Okay? So kalimutan nyo na yung mga rapture na hindi kayo haharap sa Antichrist. Mali pong turo yun. Okay. Umpisa na po natin yung ating outline. Una po, basahin natin yung Daniel 2 at ipapakita sa atin ni Jonathan kung saan nahulog yung bato do sa paa ng rebulto. Yun lang verse na yun. Okay, balikan natin yung last week. Yung interpretation do sa may bandang mga 40. Tingnan natin. Sandali lang po Debuin mo, Daniel 2. Ano? Sige. Taptas mo. Hala ko. Tayo paliwanag. Tapos mo pa. Sige pa. Ito. 34 to 35. Basahin natin yung 34 to 35. Papakita ni Jonathan sa atin. Ito yung rebulto na nakikita nyo ngayon. Kung saan sinabi ng Panginoon kay Daniel, yung ama, pinasabi ng Panginoong Ama kay Daniel, ang mangyayari sa hinaharap. Okay. So sabi dito, habang pinagmamasdan niya ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang paa. Yung pong bato dyan na natipak sa bundok, yun ang kaharian ni Jesus Christ na magiging sinlaki ng bundok, napakalaking bundok. Sabi niya, pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak na batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Ibig sabihin, yung bato na yun na naging napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig, magkakaroon si Jesus Christ ng one-world government, pero hindi na democratic, hindi na communist, kundi theocratic government. Ibig sabihin, yung gobyerno na ng Diyos ang iiral dito sa mundo. Okay? Dapat malaman po ng lahat ng Kristiyano, yung mga bansa natin ngayon, babagsak lahat yan. Babagsak ng Antichrist. Tapos magkakaroon ng one-world government. Pagkatapos ng one-world government, yun namang government ni Jesus Christ. One-world government din yun, pero iba sa gobyerno ng tao. Okay, tuloy na po tayo. Daniel 2, 31-33. Ito po yung mga dagdag na interpretation. Check mo nga sa kanila, Dad, kung na-download nila yung pinaka-materials kasi baka lahat. Then, nakuha na ni Jonas, nilagay niya na sa PowerPoint. Okay na sa PowerPoint. Titingnan na sa kompleto na sa PowerPoint. Oo, nasa papakita. O, papakita ni Jonathan ngayon ang start ng interpretation ng 4 na kaharian na yon. Ang tanong, ano ba yung 4 na kaharian na yon na made of gold, silver, bronze, saka yung bakal? Ano? Para bang mapapansin ninyo, magmula doon sa gold, pababa ng pababa yung quality, no? Kasi ang gold ang pinakamahal. Yung pilak ang pangalawang mahal. Yung bronze, hindi na wala nang masyadong halaga. Tapos yung bakal, mumurahin na lang siya. So ibig sabihin, pinakadakila rito yung ulo.
Nag-start siya kay Haring Nabucodonosor. Ito yung Nabucodonosor dream, more interpretation. Okay. Next. Okay. Sabi po sa Daniel 2:31 to 33 sa Tagalog, mahal na hari, ang nakita nyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto, pilak ang dibdib, at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ibig sabihin, yung tiyan sa hanggang hita, bronze. Tapos ang binti at bakal. At ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Magmula sa gold, pilak, bronze, tapos naging bakal, tapos may halong putik. Yung pinakapaa halong putik. So pag-aaralan natin lahat ito. So tingnan natin ngayon yung rebulto. Okay. So binigyan ko kayo ng 4 na meron tayong image dito. Yung golden, yun ang ulo. Silver, yun ang chest and arms. Bronze, belly and thighs. Iron and clay, feet and toes. Okay, so maliwanag po yan, ano? Siguro i-upload ni Jonathan yan later sa YouTube. Pwede nyong ulit-ulitin, pwede nyong pag-aralan. Tapos mag-produce kayong materials nyo, pwede nyong ituro sa iba. Next. Okay. Ito po yung similar characteristics ng 4 na kingdom nito, no? Similar characteristics of these 4 kingdoms. So, ito pong 4 na kingdom na ito, pag lumitaw, pare-pareho ang ginawa at gagawin. Pati yung pang-4, pare-pareho. So, una, they are all powerful kingdoms. Okay? Bakit po powerful kingdoms po yung 4 na to? Una, similar po dun sa pinakita ng Panginoon kay Haring Nabucodonosor at kay Daniel. Ito pong 4 na ito, maghahari sa buong mundo sa panahon nila. Okay? O kaya, magiging napakalakas silang bansa, sasakupin nila ang buong mundo. Okay? Pangalawa, mai-involve po sila sa Jerusalem. Bibihagin nila ang Jerusalem. Alam nyo naman ang Biblia, nakasentro sa Jerusalem, nakasentro sa Israel, nakasentro sa templo. So yung pong 4 na ito, ang gagawin nila ay bibihagin nila ang Jerusalem. Ang Jerusalem po kasi yun ang capital city ng Israel. Kumbaga sa Pilipinas, ang capital city ng Pilipinas ay Manila. Okay? So, bibihagin nila yung City of Jerusalem, yung Holy City. At pagkatapos, meron ng templo. Si Haring Nabucodonosor ang unang sumira ng temple ni Solomon. Okay? Yan tinatawag nilang Holy of Holies. Kahit yung Antichrist, bago siya dumating, may templo na. Kasi hindi pwedeng dumating ang Antichrist na walang templo. Kasi yun ang prophecy, sisirain niya ang templo. Okay? They will do abomination with desolation. Ano yung abomination with desolation? Yun yung pag nagsasacrifice na yung mga Hudyo, yung tinatawag na ng Judaismo, mag-aalay-alay na sila ng tupa. Hindi kasi katulad sa ating mga Kristiyano, sa atin tapos na ang pag-aalay eh. Inalay na ni Kristo yung kanyang buhay para sa atin. Siya na yung tinatawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya na rin yung Lamb of God who takes away the sins of the world. Pero kasi po yung mga Hudyo, di naman mga Kristiyano yon. So, magpapatuloy pa rin sila sa mga sacrifices. So, pag naitayo yung templo ng Jerusalem, sa templo sa Jerusalem, uupo doon yung Antichrist, doon siya uupo. So malalaman nyo yung Antichrist, nandun na kasi meron ng temple. Pag walang temple, walang uupuan yung Antichrist. So, yung abomination with desolation sa sinasabi rito, sinabi rin niyan ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 15, pag nakikita nyo nang nagaganap yung kalapastangan ng walang pangalawa na sinasabi ni Propeta Daniel, ang sabi doon, alam nyo na malapit ng darating si Kristo. Kasi po, mauuna talaga yung Antichrist kaysa kay Jesus. Okay?
Kasi po, tatlo ang layunin ni Jesus kaya siya darating. Una, papatayin niya yung Antichrist. Pangalawa, kukunin niya tayo. Pangatlo, bubuhayin niya tayong mag-uli o papalitan ng katawang hindi mamamatay. Yun po ang layunin at purpose ni Jesus. Hindi po pumunta si Jesus dito na walang purpose. Okay? So pag-aralan natin. Yung tatlong ito, yung apat na to, although yung pang-apat wala pa, yan ang kaharian ng Antichrist. Yung tatlo, pag-aaralan natin. Sino ba yung mga to? Okay? So ibig sabihin, meron silang similarity. Meron silang karakteristik. Ibig sabihin, pare-pareho ang gagawin. Mai-involve sila sa buong mundo. Bibihagi nila ang Jerusalem. Kasi po ganito yan, no? Biro mo, bibihagi nila ang buong bansa. Lahat ng bansa sa buong daigdig, bibihagi nila. Pero ang pinaka-sign, ma-involve sila sa Israel. Okay? Pangatlo, may templo na. Pang-apat, doon nila magagawa yung abomination with desolation kapag may templo na. Kasi po ang abomination with desolation, yung paglapastangan doon sa templo ng Diyos sa Israel. Hindi ho kasi applicable yung abomination with desolation sa ibang country. Sa Israel lang po yan applicable. Okay? Next, outline. Pag-aralan natin ngayon yung unang ulo. Si Haring Nabukadnezar. Kaya nga pinakita ng Panginoon kay Nabukadnezar yun sa kay Daniel kasi nga yung unang kaharian dito si Haring Nabukadnezar. Etong katangian niya, siya si First Kingdom, Babylonian Empire. Ang tawag niyan Babylonian Empire. 612 BCE. O yung pala 612 pala yun, nakala ko 500 plus lang. Okay. Ang ruler dito si King Nabukadnezar, yun ang gold head. Powerful kingdom ruled the whole world. Okay? Next outline. Paano natin malalaman? Okay, ito sabi sa verse 36, Daniel 2:36-38. Sabi dito, para malaman natin si Haring Nabukadnezar naghari sa buong mundo. Okay, okay? Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip, sabi ni Daniel. At narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari at kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop nyo ang lahat ng tao. So, ibig sabihin yan, talagang naghari siya sa buong mundo. Kasi lahat ng tao hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon, sabi niya. So, nag-start yung rebulto na yon kay Haring Nabukadnezar. Siya kasi yung ulo. Okay? So, maliwanag po ba? Kaya nga po powerful siya. Ibig sabihin, naghahari sila sa buong mundo. Next. Okay. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Joaquin sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nabukadnezar na hari ng Babylonia. Tingnan po ninyo doon sa taas, yung pamagat, beside Jerusalem. So, ibig sabihin, si Haring Nabukadnezar. Hello? Besiege Jerusalem. Okay. So, si Haring Nabukadnezar po, sa dami ng mga bansa na kinubkob niya, kung bakit na-involve pa ang Jerusalem. Kasi po ang lahat ng prophecy, nakasentro yan sa Jerusalem. Huwag kayong maniniwala sa mga prophecy na, ang US ganyan. Hindi naman, wala pa naman ang US noon nung panahon ng pangitain na ito Talaga po ang prophecy nakasentro lang sa Israel, sa Jerusalem, saka sa abomination with desolation. Doon lang tayo magko-concentrate. Kaya po hindi natin maintindihan yung Matthew 24. Hindi natin maintindihan yung Revelation kasi naliligaw lahat ng turo So, tandaan ninyo, si Haring Nabukadnezar naghari sa buong mundo. Pangalawa, sinakop niya ang Jerusalem. So, ang kahuli-hulihan na talagang natupad yung propesiya, nung si Haring Nabukadnezar, maisipan niyang kubkubin ang Jerusalem, yung Holy City. Kasi po ang Holy City o Israel, dyan po nagpahiwatig ang Diyos sa Old Testament. Dyan nanggaling sa Abraham. Yung lahat ng patriarka. Nandyan din ng Garden of Eden. Nandyan sinilang si Jesus Christ. Kaya po ang Jerusalem ngayon ang tinatawag na sentro ng buong mundo.
So ibig sabihin, kahit sa panahon natin ngayon, pinagkakaguluhan ng Jerusalem. Kaya hindi naman po dapat tayo na pray for Jerusalem, pray for Jerusalem. Pero wala naman pala tayong alam sa Jerusalem eh. Actually po yung prophecy na ito, nakalaan na malaman ninyong katotohanan, lumawak ang inyong kaisipan. Okay? Pangatlo, anong ginawa ng Hari Nabukadnezar sa Jerusalem, sa Israel, sa mga Hudyo? Okay. So, tapos na tayo dyan. Okay. So, ibig sabihin, si Haring Nabukadnezar may templo pa noon sa Israel. May templo. Siya rin ay sinira niya yung unang templo ni Haring Solomon na siya rin itatayo sa huling panahon, yung tinatawag na rebuilding of the third temple of Solomon. Yung mga Hudyo ngayon, sa panahon natin, nagbabalak na itayo ang templo. Yun po kasi ang gagawin ng Antichrist. Kaya may pattern yan. May pattern, okay? So, destroy the temple. So, ito nga, paano niya dinestroy ang temple? Mababasa natin yan sa Ezra 5:12. Okay? Ngunit dahil sa ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeyong si Nabukadnezar. Ibig sabihin, Kaldeo yun. Si Haring Nabukadnezar, ang pagkatao niya, Kaldean siya. Hari ng Babylonia. Winasak ni Nebukadnezar ang templong ito at ang mga tao ay dinal niyang bihag sa Babylonia. So, ibig sabihin, na-involve ang Israel, na-involve ang templo. Okay. So malalaman nyo sa history, sino pa yung dalawang kaharian na lumitaw na sumakop sa buong daigdig at na kinubkob niya ang Jerusalem, tapos dinestroy niya ang temple. Tandaan niyo yung Antichrist, de-destroy niya ang temple. Ang problema, wala pa namang temple ngayon eh. Kaya malayo pa yung Antichrist. Hindi ko alam kung ilang years pa. Pero at least meron na kayong nalalaman. Next. Ngayon, ginanap din niya yung abomination with desolation. Tignan po ninyo ha. Wala pa si Jesus Christ dito. 612 years pa bago dumating si Jesus Christ. Nung bago namatay si Jesus Christ, binilinan niya yung mga apostol. Sabi niya, pag nakikita nyo ng ginaganap yung kalapastangan ng walang pangalawa na nangyayari sa Juda, sabi niya, tumakbo na kayong mga Israelita kasi po mangyayari uli yun. Biro nyo, akala nyo ba yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 15, bago pa lang yun? Hindi, ginawa na ni Haring Nabukadnezar yan eh. Tingnan po natin, basahin natin sa Daniel 1:2-3. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim kasi ang hari ng Juda noon si Haring Joachim, hindi pa presidente noon, mga hari pa noon yung mga pinuno ng Israel noon. At samsamin ng ilang kasangkapan ng templo, lahat ng ito ay dinalhin ni Nebukadnezar sa lupain ng Babylonia at nilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang Diyos. Yung gamit ng templo, kinuha ni Haring Nabukadnezar. So, winasak niya yung templo. Okay? At ginawa niya kinat niya yung pag-aalay ng, kaya nga abomination with desolation yun eh. Sa English, abomination with desolation yan. Okay. Next. Okay, ito ngayon ang inutos niya. 3 yan. 2 to 3. Inuutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo na pumili ng Israelita kabilang ang kanang mga hari at ilan ang angkan ng mga maharlika. Next. Diyan pinili si Daniel eh. Okay. Okay, so ito ngayon yung tinatawag na pangalawa, yung silver. So punta tayo sa silver. Ngayon alam na natin ang gold na ulo ay si Haring Nabukadnezar. Sino naman yung pangalawa? Okay. Sa pangalawa po ay ang Grecian Empire. Naganap po yan noong 356 BCE. O bago dumating si Jesus Christ, 356. Yung kay Haring Nabukadnezar, 612. 612 bago dumating si Jesus. So ito naman, malapit ng 356 na lang, darating na si Jesus, may papanganak na siya ni Mary. So 356 BCE, lumitaw po yung silver chest and arm na sumakop sa buong daigdig.
walang iba kundi si Alexander the Great. Kilala nyo si Alexander the Great. Nabanggit yan doon sa Macabeo. Sa Bible ng Katoliko, yung tinatawag nilang Apocrypha na First and Second Maccabees. Kasi po tayo mga Kristiyano, di na natin binabasa yung First and Second Maccabees kasi meron tayong tinatawag na 66 books na canonical eh. Ayaw na nang pabasa ng mga scholar natin yung mga Apocrypha na yan kasi nga hindi daw kasama sa Biblia. Pero sa historical po, diyan mababanggit na yung Second Kingdom na nangyari na pinakamalupit na kaharian na lumitaw pagkatapos ni Hari Nabucodonosor, yung kaharian ni Alexander the Great. Saka isa sa mga general niya, si Antioco Epiphanes. So dalawa po ito ang sumakop sa buong daigdig ng panahon ng 356 BCE, si Alexander the Great, siya yung silver chest and arm. Nagkaroon din siya ng powerful kingdom. Marami siyang winasak na kaharian. O basahin natin, na-involved din ba sa Jerusalem yan? Na-involved din ba yung templo? Na-involved din ba yung abomination with desolation? Opo. Next. So, ito po. First Maccabee 1:1-4. So, wala yan sa Bible natin. Ano? Nasa Bible yan ng Catholic. Kasi ang Catholic kasi yung kumpleto. Yung mga Christian nagkulang. Dahil nga kay Martin Luther, binawasan niya yung Biblia ng Katoliko, ginawang canonical 66 books. Pero sa history, kailangan po yun. Okay, so ito po. Sa Bible po ng Katoliko, nandun si Alexander the Great sa First Maccabees 1:1-4. Si Alejandro ay anak ni Haring Felipe ng Macedonia at nagbuhat sa lupain ng Macedonia. Siya ay nakipaglaban kay Dario ng hari ng Persya at ng Media. At siya ay nagtagumpay. Naparagdag ang Persya at Media sa imperyo ng Gresya. Marami pa siyang kahariang sinalakay at nasakop. Pinapapatay niya ang mga hari at mga bansang nasasakop niya. Tingnan niyo po, kahit sa history ng mga pagano, kahit wala sa Biblia, si Alexander the Great, nasa history yan. Okay, siya po yung silver sa chest. So, pagkatapos ni Haring Nabucodonosor, 300 years pagkatapos, dumating si Alexander the Great. Sinakop din niya ang buong mundo. Next verse. Okay. Ang malaking bahagi ng daigdig ay nalupig niya. Kaya hindi na siya gold eh. Silver na lang siya. Kasi yung malaking bahagi ng daigdig ay nalupig niya at sinamsam ang kayamanan ng maraming bansa. Ibig sabihin, naging super warrior po siya. Talagang sinakop niya ang buong daigdig. Nang masakop niya ang daigdig, tignan po niya, nasakop ba niya ang daigdig? Nakasulat, di mo ba? Nang masakop niya ang daigdig, siya ay naging palalo. Pinamalaan niya ang mga bansa at kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng isang napakalakas na hukbo. Lahat ng bansang sakop niya ay pinagbayad niya ng buwis. Ibig sabihin, nasakop po din niya ang buong mundo. So, meron po talagang karakteristik yan. Ibig sabihin, kahit yung Antichrist, ganun din ang mangyari. Dapat, pinapaalam ko na sa inyo, yung Antichrist, maghahari siya katulad ng tatlong ito. Sabi niya, ang malaking bahagi na, sabi niya, okay, inanulak pala yung ni Jonathan. Next. Okay. So, na-involved din po ba siya sa Israel? Opo, yung general niya. Kasi 4 po ang general ni Alexander the Great. Nung mamatay si Alexander the Great, isa sa mga general niya, dinala niya sa Israel. Okay? Sa Israel, itong si Antioco Epiphanes, na isang general ni Alexander the Great, ang nag-start ng pananakop sa Israel at tapos siya rin ang gumawa ng abomination with desolation. Yan po ang kwento dito. Hindi ko na ikukwento ng mahaba at least naintindihan nyo. Ito sa Maccabees 1:20, nakasulat din sa Biblia. Ang Ehipto ay nasakop ni Antioco noong taong 143. Pagbalik niya ay hinarap naman ay ang Israel at Jerusalem. Isa ring malakas na hukbo ang ginamit niya sa paglusob dito. So, ibig po sabihin, yung paghahari ni Alexander the Great, namanan ng mga general niya yung mga kaharian. Isa ito, si Antioco Epiphanes. Noong 143, sinakop niya ang Israel at Jerusalem. Next verse. Okay. Sa Macabeo 1:21-24,
nagtagumpay rin siya. Pagdating sa Jerusalem, ay buong kayabangan pinasok ang templo. So, ibig sabihin, dinestroy din niya ang templo. Tingnan niyo po dun sa pamagat, destroyed the temple. Kinuha niya ang gintong altar at ilawan at ang lahat ng kagamitan dito. Kinuha rin niya ang hapag na pinaghahandugan ng tinapay. Ito po mga abomination with desolation to sa English eh. Pag sinira mo yung templo, ibig sabihin, ginaganap mo yung abomination with desolation. Kinuha rin niya ang hapag na pinaghahandugan ng tinapay para sa Panginoon. At ang mga kopang pinaglalagyan ng handog na inumin. Ang mga mangkok, gintong sunugan ng insenso. Inalis niya ang kortina at ang mga korona at lahat ng palamuting ginto sa harap ng templo. At walang itinarang anumang mahalaga. Okay, next. Sinira din po niya ang templo. So, ito. Kinuha niya ang lahat ng mamahaling kasangkapan, lahat ng ginto at pilak, pati ang mga nakatagong kayamanan ay tinangay rin. Ano ba to? Mga gamit niya ng templo na ginagamit ng mga Hudyo. Lahat ng ito ay inuwi niya sa kanyang bayan. Marami siyang ipinapatay at ito ay pinagmamalaki pa niya. Hindi pa siya nasatisfied. Sinira niya na ang templo sa Jerusalem at pagkatapos marami pa siyang ipinapapatay. Yun din ang sinabi ni Jesus Christ doon sa Matthew 24 verse 15. Kaya sabi niya, yung mga nasa bubong, wag nang magatubiling kumuha ng balabal, takbo na. Takbo na kayo sa ilang. Kasi nga, papatayin sila ng Antichrist. Ganon din po mangyayari doon sa huling panahon. Kaya pag wala kayong alam sa Biblia, wala kayong alam sa history, maiiwan po tayo sa propesya. Next. Okay, ito po yung abomination with desolation, kalapastangan ng walang pangalawa. Sinabi ni Jesus yan, pero tapos na ito ginawa din ni Antiochus Epiphanes. Kaugnay nito, nagpatid ang hari ng liham sa Jerusalem at sa mga bayan ng Judea. Dito iniutos niyang ang dapat sundin ay ang kauligan ng banyaga sa lupain. Ipinagbawal niya ang paghahain ng mga handog na susunugin at handog na pagkain sa templo. Sa pinagbawal, ibig sabihin, abomination with desolation yon. Inuutos niyang wag nang magpahalaga ng araw ng pamamahinga at ang mga takdang kapistahan. Inuutos din niyang wag nang igagalang ang templo at ng mga pari. Ibig sabihin, involved yung templo sa Jerusalem. Tandaan ninyo, ang Antichrist, siya ay uupo doon sa pangatlong templo na itatayo sa panahon natin. Kaya pag nakikita nyo nang itinatayo yung templo sa Jerusalem, matakot na kayo kasi meron ng uupuan ng Antichrist. Doon nyo makikita ang Antichrist doon sa temple sa Jerusalem. Okay. Sa halip mga baboy at iba pang maruraming hayop ang kanilang iahandog, ay dapat dapat ay tatayo nila ang mga templo at altar ng mga pagano. Pinagbawal din niya ang pagtutuli sa mga batang lalaki. Dapat nilang gawing kasuklam-suklam ang kanilang sarili. Sa ganitong paraan, malilimutan nila ang utos ng Diyos at ang dati nilang kaugalian. Binantaan pa niya ang sinumang lumabag sa utos ng hari ay papatayin. Ginawa pong batas ni Antiochus Epiphanes ng sinumang lumabag sa kautusan. Imbis na po tupa, kambing, baka ang iaalay, pinaalay niya baboy. Tapos po doon sa templo, nagtayo sila ng mga Diyos-Diyosan. Talaga nila pastangan ni Antiochus Epiphanes. Si Antiochus Epiphanes po, parang simbolo yan ng darating na Antichrist. Okay. Sa Macabeo 154, ng taong 145, ika-15 araw ng ika-9 na buwan, si Haring Antiochus ay nagpagawa ng rebultong tinatawag na kalapastangan ng walang kapantay. Tingnan niyo wala pa si Jesus dito. 145 years pa bago dumating si Jesus. Pero ginawa na ni Antiochus Epiphanes yung kalapastangan ng walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga handog. Nagpatayo rin siya ng mga altar ng pagano sa lahat ng lungsod ng palibot ng Judea. Kaya, sa totoo lang po, itong mga karakteristik na ito ng mga kingdom, yan din po ang kingdom ng fourth kingdom na darating. Pero wala pa yun. Pero next week, pag-uusapan natin yung fourth kingdom. Sino naman yung pangatlo? So, nangyari din po. Okay, tingnan nyo, na-persecute pa niya yung mga Israelites. Mangyayari din yan sa panahon ng Antichrist. Sabi nga ni Jesus, o yung mga nasa bubungan. Kasi po pag binabasa nyo yung Matthew 24 verse 15, akala nyo ba buong mundo? Hindi po, tumutuko yan sa Judea. Mamaya babasahin ko sa inyo yung Matthew 24 verse 15.
Magaganap yon sa panahon ng Antichrist. Okay. Macabeo 1:60-64, na-persecute din niya yung mga Israelites. Mangyayari din niya sa inaharap. Ang mga ina ng mga batang tinuli ay pinapatay ayon sa utos ni Hari. Yung Hari dito si Antioco eh. Ang mga batang tinuli ay tinatalian at sinasabit sa leeg ng kanilang mga ina. Pati ang mga kamag-anak ng mga batang ito at ang gumanap ng pagtutuli ay pinapatay rin. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita na natiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marami. Alam niyo po ba yung mga buntis? Buntis pa, winawarakan dyan. Tapos yung tali ng baby na nakadugtong na ginugupit ng mga doktor, ng mga OB, hindi na yun kasi sinasabit na sa leeg yung mga bituka ng baby. Pati yung ina, yung buntis patay, pati baby patay na. Ganon po ginagawa ng mga mistulang Antichrist. At ang mga ina ng mga batang tinuli ay pinapatay ayon sa utos ng hari. Ang mga batang tinuli ay tinatalian, sinasabit sa leeg ng kanilang mga ina. Nabasa na natin ito na. Okay, next. Okay. Matamis pa sa kanilang mamatay ka sa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi pinahintulot ng kautusan o kaya sumaway sa banal na kasunduan. Marami nga ang namatay sa kanila at takot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. So tingnan po natin ha. Una, si Antioco Epiphanes, general niya ni Alexander the Great, nasakop nilang buong mundo. Pero itong si Antioco Epiphanes, binihag niya ang Jerusalem, sinira ang templo, at pinalitan ng mga paganong pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Tapos, pinersecute ang mga Israelites. Kung anong ginawa ni Haring Nabukadnezar, higit ang ginawa ni Antioco Epiphanes. Siya yung silver, chest, and arm. Sino naman yung bronze? Okay. Naintindihan niyo po ba? Tingnan ko nga yung mga kamay niyo kung naintindihan niyo yung tinuturo ko. O baka nalilito kayo. Mag-wave nga po yung nakakaintindi. Mag-wave. Okay, good. Malinaw po ba? Baka mabilis ang turo mo. Malinaw po ba? Taas ang kamay, malinaw po ba? Mag-question ka kaya muna bago ka mag-proceed kung nakuha nila. Mag-host muna daw sister mo net. Bago natin tuloy yung pangatlo. May question. Sino ba may Hello po question? mga kapatid. O malinaw naman po. Okay po. Magko-question po muna ako. Tapos sasagutin natin na para at least bago mag-proceed kasi may pagka mabigat ng konti ang pagtuturo natin ngayon kasi ito yung si Pastor Bart inahanda niya yung maisip nyo para sa pagtuturo ng Millennial Kingdom of Jesus Christ. So, pero bago niya maituro yon, kailangan maituro niya muna sa inyo yung pinaka-background ng lahat ng to. So, yung apat, ang sinasabi po niya, may 4 na kingdoms daw po na mangyayari sa buong generation ng buhay natin. Yung 3 kingdoms, tapos na po yon. Yung nag-refer sa gold, sa silver, and bronze. Okay po. Sino po ba ang naghari doon sa gold na empire? Sino po ba ang naghari doon? Si Haring Nabukadnezar. Thank you po, Pastor Robert. Haring Nabukadnezar. So, sino po ba ang naghahari sa silver na regime? 12 lang, regime na 12. Si Alexander the Great po, di po ba? At yung kanyang general na si Antioco Epiphanes, okay? Gumagamit po si Pastor para sa kaalaman po ng lahat for historical purposes po. For historical purposes, tayo pong Kristiyano, tayo pong mga Christian, ang ginagamit po natin ay 66 books. Pero po, for purposes po ng history para mas maunawaan natin na mas maigi,
ang Catholic book na may apocrypha ng Macabeo, kinukuha lang po natin yung historical, yung history para po maunawaan. Kasi po yung Macabeo, nagtuturo po yan ng history tungkol po doon sa Second Kingdom. Nandun po yung malinaw na pagtuturo ng Second Kingdom na pinangunahan ni Alexander the Great. So, ang una pong kingdom na naituro, yung gold. Ang sumunod po na kingdom na naituro, yung pong silver. So, ngayon po, ituturo ngayon ni Pastor yung pangatlong kingdom. Wala pang tanong. So, okay po. Pastor Robert, may tanong ka? Wala na May po. tanong ba si Kinig Pastor mo lang. Robert? Wala daw. Wala naman. Si Joey, may tanong. Joey, naintindihan mo ba? Joey, may tanong ka ba? Joey? Kung pastor, baga yung ang sabi nga ninyo na yung turo na ito talagang medyo mahirap unawain sa mga unang makakarinig. Oo, sa mga first time. Opo. Oo, Magulo. totoo kasi- yun. Yung mga nag-aaral lang talagang Opo. masindi sa Bible ang mga kasunod. Pero makakasunod kayo kasi nga, after na maturo ko to, magsasaliksik na kayo. Ayun. Okay, meron pong missing link doon sa 66 books natin. Sabi nila, yung dark age na nawawala, parang kulang ang Bible natin eh. Inalis po lang yan ni Martin Luther na ginaging 66 books. Yung first, second Maccabees, yun yung 150 plus na nawawala sa Biblia. Historical po yun. So Alexander the Great nasa Biblia ito talaga ng Katoliko. Sa ating mga 66 books, wala na yan. Inalis na nila. So ang ginagamit nating Bible ngayon, yung Bible ng Katoliko, yung may apocrypha. Yun ang history. Kaya nga nakakalungkot eh. Paano mo malalaman yung history ng Bible eh kung inalis mo yung apocrypha? Oh. Kaya kasi hindi nila napansin yan eh. Kailangan talaga sa history yung apocrypha. Kaya pastor, kaya minsan din yung sa Mateo na yung kalapastangan ng walang kapantay. Minsan sabi nila nangyari na ro yun eh. Parang Totoo yun. Nangyari Opo. yun. Kasi nga, 4 na kaharian ng lilitaw bago yung kay Jesus Christ. Pero yung kay Antichrist, di pa nangyayari yun. Yun nga po, pastor. Bagama yung sabi ng mga iba kasi mga pastor, pag magtuturo doon sa Mateo, ay natupad na yan, panahon pa ni Daniel. Hindi na mangyayari yan. Parang ganun Yun sila nga, eh. di kasi nila alam yung pattern. Hindi nila alam ang pattern. Ay, hindi nila alam. Meron pa palang isa na, yan nga, magaganap. Darating, pare-pareho yan. Opo. 4 yan eh. Yung alam lang nila, isa. Opo, yung kay Kaya di Daniel nila alam nga. yung pangalawa. Saka yung mga turo ngayon, mali-mali na. Okay. Yeah. Punta tayo ngayon sa pangatlo. Sino yung pangatlong kaharian na dumating na naghari sa buong sanlibutan? Ay sinakop ang buong sanlibutan at pagkatapos binihag ang Jerusalem, sinira ang templo at pagtapos ginanap uli niya ang kalapastangan ng walang pangalawa. Ito yung Third Kingdom, yung Roman Empire. 70 AD. Ibig sabihin, patay na si Jesus Christ. Yun ang sinabi ni Jesus doon sa Malagad, walang matitirang bato sa kapwa bato. Naganap yan noong 70 AD. Pero tandaan natin, yung Fourth Kingdom, wala pa. So ito yung pangatlong kingdom. Ilan bang kingdom na pwedeng maganap bago dumating si Jesus? Di ba? 4? Oh. Total, natural. Naganap na yan nung panahon ni Daniel. Naganap na yan nung panahon ni Antiochus Epiphanes. Naganap na yan sa pamamagitan ni Titus, 70 AD. Ito ngayon ang tuturo ko sa inyo. Ang Bible, natapos siya 65 AD. Yung Revelation, isinulat niyan ni John 65 AD. After 5 years na matapos ang Biblia, pinersecute ni Titus. Yan, yung Roman Empire, yung bronze.
Ang emperor dito si Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus, 70 AD. So hindi rin naisulat yan sa Bible. Kasi natapos ang Biblia sa panahon ng Revelation, 65 AD. Ulitin ko ha. Natapos po ang New Testament na sinulat ni John, 65 AD. Sinakop ni Titus ang Jerusalem, 70 AD. So wag na kayong magbabasa sa Bible kasi wala sa Bible yan. Nasa history ng Roma yan. Okay po ba? Malinaw ba? Amen. Malinaw ba? Ito, babasahin Ayun, basta. natin sa history naman kung paano ang ginawa ni Emperor Titus. Basa natin sa history. Ayon sa world history, ito powerful kingdom din si Titus. By 200 BC, the Roman Republic had conquered Italy, and over the following 2 centuries, it conquered Greece and Spain, the North African coast, much of the Middle East, modern-day France, and even the remote island of Britain, 27 BC. The Republic became an empire which endured for another 400 years. Okay? Next. Okay. Titus besieged Jerusalem. The Roman army was joined by the 12th Legion, which had been previously defeated under Cestius Gallus of Alexandria. Siguro po, pag binabasa ko to, nagtataka kayo, no? Saan ko pinagkukuha itong mga ano na to, mga history. Kasi po di naman talaga ako nag-aaral lang, nagre-research po ako. No? Okay. Tiberius Julius Alexander, governor of Egypt, to act as Titus' second in command. Titus surrounded the city with 3 legions. Okay. So ang ginawa ni Titus, sabi niya, on the western side and one on the Mount of Olives to the east. He put pressure on the food and water supplies of the inhabitants by allowing pilgrims to enter the city to celebrate Passover and then refusing them egress. So sinakop ni Titus yung Jerusalem during Passover. Yung piyesta ng Passover, pinasok niya. Alam niya naman po yung mga Israelita, yung mga Hudyo, pag araw ng pamamahinga, kahit patayin mo yan, hindi yan naaalis sa lugar nila. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dun sa Matthew 24, huwag magkataong araw ng pamamahinga ang inyong pag-alis. Kasi alam niya, yung mga Hudyo, hindi gagalaw yan. Magpapatay na lang yan. Okay, next. He destroyed Israel. At tapos, yung temple, sinunog niya. Kaya yun ang panahon na walang templo sa Jerusalem ngayon. Yung 70 AD pa, winasak ni Titus ang Jerusalem. Kaya nawala sa mapa ang Israel dahil kay Titus. Kaya lang ang problema, di naman dumating ang Panginoon sa panahon na yun. So ibig sabihin, yun ang third kingdom. At merong pandarating na isa. Yun ang pag-aaralan natin next week. Yung darating na isa, meron siyang 10 horns and 7 heads. Hindi pa naganap yun. So, hindi yun naganap kay Titus. Magaganap yan sa hinaharap. Okay? Kasi hindi nyo alam kung ilang bansa ang pamumunuan ng Antichrist. Nakasagot po yan sa Bible. Dapat malaman nyo, hindi lang kayo nanonood ng YouTube. Oh, may 666 na. Oh, meron ng RFID. O meron nang natatakan sa, hindi ho gano'n ang Bible. Ang Bible, kailangan malaman nyo yung accurate na prophecy. Ang prophecy, makita ninyo mga palatandaan, eksaktong-eksakto. Kasi po, pag nagbabasa lang kayo mabilis, hindi nyo maintindihan yan. Kailangan meron tayong foundation, meron tayong tinatawag na pundasyon ng Biblia. Okay? So, yung templo, sinira ni Titus yan. The Roman finally captured the Antonia fortress and began the frontal assault on the gates of the temple. As they breached the gate, the Romans set the upper-lower city aflame, culminating with the destruction of the second temple. So, ang sinira ngayon ni Titus, yung second temple. Ang sisiraan ng Antichrist, yung third temple na itatayo sa hinaharap. Hindi nyo ba alam ngayon ang Israel ay naitayo noong 1948, Second World War? Doon lang naging Israel uli ang Israel. Tapos ngayon binabalak nilang itayo ang templo
Pag may templo, ibig sabihin, merong fourth kingdom na darating. Yung fourth kingdom, hindi pa natutupad yon. Yung ngayong mga pastor na historian na hindi mo maintindihan, hindi nila naunawaan yung apat na kingdom na ito eh. Nagkaligaw-ligaw sila eh. In-advance na nila tapos hindi nila alam yung pattern. Hindi nila alam yung characteristic ng apat na kingdom na ito. Nagpipredict lang sila na hindi nila nalalaman yung kanilang mga pinipredict. So, kahit si Titus, sinunog niya yung templo. Titus gave the order to destroy the remainder of the city, allegedly intending that no one would remember the name Jerusalem. The temple was demolished, after which Titus' soldiers proclaimed him emperor in honor of the victory. Okay. Killed many Jews. Alam niyo bang si Titus, ang daming pinatay? 1,100,000. Jerusalem was sacked and much of the population killed and dispersed. Josephus claims that 1,100,000 people were killed during the siege, and which a majority were Jewish. Josephus' death toll assumptions are rejected as impossible by modern scholarship, since around the time about 1,000,000 people live in Palestine. About half of them were Jews, and sizable Jewish population remained in the area after the war was over, even in the hard region of Judea. Next. Okay. Okay, yun lang po. Killed many Jews. Okay. Ngayon po yung fourth kingdom, iron and clay. Yung pong last kingdom before the kingdom of Jesus Christ. Ang ruler po dito, yung Antichrist. So tatapusin muna natin dito ito. At least pinakita ko na sa inyo yung tatlong kaharian, lumitaw na, tapos na. Okay. Yung pangalawa, ay yung pang-apat, darating pa. So yung fourth kingdom na ito, yan ang pag-uusapan natin next week. Hindi lang kayo maniniwala na merong Antichrist na darating, kailangan alam nyo na yung Antichrist na ito maghahari sa buong mundo. Okay? Mai-involve sa Israel. Wawasakin niya ang templo at uupo siya doon. At magkokos siya ng abomination with desolation. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pangyayari kung saan sinabi ni Jesus Christ, ang muling pagbabalik ni Jesus Christ ay ang pagdating ng Antichrist, yung last Antichrist. So, tandaan po ninyo kung si Napoleon Bonaparte na pagkaman nilang first Antichrist, si Napoleon Bonaparte hindi naman niya sinakop ang buong mundo yan eh. Saka hindi naman na-involve yan sa Israel eh. Hindi naman niya winasak ang templo eh. Saka wala naman pinatay na Hudyo yun eh. Si Hitler, maraming pinatay na Hudyo. Si Hitler, napagkamalanding Antichrist yan. Ang problema kay Hitler, hindi naman na-involve sa Jerusalem yan. Ang pinagpapatay niyang Hudyo nasa Germany. Mga German Jews ang pinagpapatay niya eh. Wala pa namang Israel noon eh. Saka wala pa namang Hudyo eh. So magtataka kayo, hindi si Hitler ang Antichrist. Meron pang darating na Antichrist. Mai-involve sa apat na yon, okay? Una, ano yung characteristic nung ano? Anong characteristic nung apat na to? Powerful kingdoms, besiege Jerusalem, destroy the temple, they will do abomination with desolation. Okay, pakita natin yung Matthew 24 verse 15. O ito ha, biro nyo, nangyari na pala, 612 BC, bago si Jesus Christ, 612 sa panahon ni Nabucodonosor. Wala pa si Jesus Christ, naganap ng kalapastangan ng walang pangalawa. Tapos, 144 BC, palapit kay Jesus Christ. Kasi po ang BC, ano yan eh, yung palapit kay Jesus Christ. Yung AD naman, pagkatapos ni Jesus Christ. Ang panahon natin ngayon galing sa panahon ni Jesus Christ. Yung 2020, nang mamatay si Jesus Christ, nag-start yung Anno Domini. Ibig sabihin, doon nag-start yung panahon natin. So si Jesus Christ ang basihan ng panahon noon at panahon ngayon. Kaya nga po ang Kristyanismo talagang matindi yan eh. Si Jesus Christ po talagang basihan ng panahon natin. Okay? Okay, Matthew 24 verse 15, 16, 17, 18. 20. 15 to 20. Basahin natin kung saan
pinakita ni Jesus Christ na yung, para maintindihan nyo yung Matthew 24, kasi po ang Matthew 24, napakadaling unawain yan eh, kung alam nyo yung pundasyon. Ang problema, pag naligaw na yung naituro sa inyo, ang hirap intindihin yan. Para bang kumakapa ka sa buhangin para malaman mo ang turo. Pero pag nalaman mo ang pundasyon, malalaman mo na, madali mo na siyang Tagalog. Okay. Ito po tinutukoy ni Jesus Christ dito, yung fourth kingdom. Kahit yung buong Revelation, habang tinutukoy ng series, malalaman nyo na yung fourth kingdom, hindi pa natatapos yan. Okay. Papakita ko sa inyo, pagkapos mag-question kayo, meron kayong question. Kung paano natin makikita na yung Antichrist, ang papatayan si Jesus Christ. Okay. Sabi ni Jesus, kapag nakita niyong nagaganap sa dakong panal ang kasuklam-suklam ng kalapastanganan tinutukoy ni Propeta Daniel. Kahit si Prophet Daniel, yung kanyang prophecy, hindi tumutukoy dun sa tatlo. Nagpo-concentrate si Prophet Daniel dun sa ika-4 na kaharian ng Lilipa. Unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea, tingnan nyo mangyayari uli sa Judea, ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Hindi ang verse 15 po kasi hindi yan para sa mga sa ibang lugar, hindi para yan sa ibang bansa, kundi po para yan sa Israel. Okay? Sabi po, ang nasa bubungan ay wag nang magaksaya ng panahon at kumuha ng kain sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay wag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso. Panalangin ninyo ang inyong pagtakas ay wag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Okay, naganap po ito sa panahon ni Titus. Pero magaganap uli sa panahon ng Antichrist. Yun po yung fourth kingdom. Okay? So may question po kayo, mabibitin lang kayo ng konti. Pero pagdating doon sa fourth kingdom, may papakita ko sa inyo na magaganap uli ito sa huling panahon. Okay. Sino po yung gustong magtanong? Magtas ng kamay. Tapos na po tayo. So next week na yung kasunod. Joey, may tanong ka. Joey, Pastor. Ha? Yung ibig sabihin, Pastor, yung itong kay Titus na nangyari, yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, ibig sabihin parang naganap na kay Titus. Naganap na kay Titus yan. Yung 70 Pero, na magaganap uli sa Antichrist. Alam mo kung saan version? Alam mo kung saan version? Basahin natin sa 2 Thessalonians chapter 2. Sa 2 Thessalonians chapter 2, bago dumating si Jesus, magaganap uli yan. At uupo doon sa templo. Ang problema kay Titus, hindi naman siya umupo sa templo di ba? Pastor, kaya nga lang, ibig sabihin, Pastor, pagka tinawag na kalapastangan ng walang kapantay, ibig sabihin, ang hindi involved dyan yung kagaya ni, di ba, yung kagaya ni Nabukadnesar. Hindi niya naman kinanang kwan Baga hindi umupo sa templo to si Nabukadnesar. Hindi. Hindi Ang kalapastangan ng walang pangalawa, tumutukoy yan sa maraming bagay. Una, yung pagpapatigil sa paghahandog. Okay? Pangalawa, pagsira sa templo. Pangatlo, yung pagpatay sa mga Hudyo. Okay. So, yan ang kalapastangan ng walang pangalawa. Kasi una, Pastor, di ibig sabihin ang kalapastangan ng walang kapantay, hindi lang ang basihan katulad ng ginawa ni Antioco Epiphanes na talagang yung dakong kabanal-banalan talagang doon gumawa si ng rebulto yata. Grabe yun Pero ang kalapastangan ng walang pangalawa, una,
Sisirain mo yung bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, pinili ng Diyos yan, di ba? Israel? Pastor. Okay. Ibig sabihin yung pastor, tinatawag na nakalapastanganan yun. Oo. Holy place, yung Israel. Tandaan niyo ha. Holy place, Israel. Holy city, Jerusalem. Holy of Holies, yung templo. Lahat yon pinili ng Diyos. Okay? Pag nilapastangan mo ang Israel, Kalapastanganan walang... nilapastangan mo yung city niya, yung Jerusalem, pag nilapastangan mo yung templo, abomination with desolation yun para sa Diyos. Yun ang tinatawag, pastor. Hindi Oo, kagaya- yung kalapastangan Oo. walang pangalaman. Oo. Kasi So, malinaw ba? Hindi, pastor, parang napakaw kasi kung bakit, baga matindi kasi ginawa ni ni Haring Nabukad, ni ito ko Epifanes talaga eh. Talaga. Pero Joey, Pastor. wala pa si Jesus noon eh. Hindi pa Oo, na ipapanganak. Bagaman pastor, ang ibig sabihin parang yung kay Atchoko Epifanes na matindi na ginawa niya, yun din ang gagawin ng pang-apat. Hindi. Ang pang-apat, uupo sa templo at magdideclare na siya ay Diyos. Pero din pastor, pero mas matindi siya, hindi kagaya ni Oo, papatayin din niya yung mga Atchoko. Hudyo. Papatayin niya yung mga Hudyo. Kasama Kristiyano. Kasama pa Kristiyano. Kristiyano. Sa Revelation chapter 12, makikita mo maraming papatayin ng Antichrist. Sa Revelation chapter 12 saka 13, makikita mo din yung martyrdom. Pero next week na yun eh. Gusto mo mag-advance? Di, pastor, bagama yung sinabi ni Jesus Christ dun sa Mateo na yung walang matitira sa bato, sa ibabaw ng bato. Oo, naganap yun. Naganap yun kay Titus. Titus 70 AD. Na ngayon, 70 AD. Ngayon kasi minsan bagama yung talata na yun, kung yung ako nagbabasa ka ng history, na ang alam mo nangyari na. Ito Joey. Mo, stop. Ito ang tinutukoy ni Jesus Christ, pag nangyari yung fourth kingdom, darating siya. Hindi naman siya dumating ng panahon ni Titus eh. Stop. Di ba? Saka si Titus hindi naman umupo sa templo yan, hindi siya nag-declare na Diyos siya eh. Yun ang kulang kay Titus. Ibig sabihin kaya nga lang pastor, kung yung mga hindi nakakaintindi doon, ibig sabihin, naganap na tong Mateo na to, kung susundan nila yung 70 AD, hinihintay na lang talaga, rapture na lang talaga, parang ganun eh. Parang, totoo yun. parang ganun Mga eh. naligaw yun. Ibig sabihin ganito yan eh. Kung hindi natupad kay Titus yung pagdating ng Panginoon, merong kulang na nangyari doon. Yung nga pastor. Ang kulang nandito sa 2 Thessalonians chapter 2. Ayun, yun ang Basahin natin ginira sa chapter nakita. 2. Sige, basahin na. Pakita mo, Jonathan, sa ito, bonus sa inyo yan. Bonus sa iyan. 2 Thessalonians chapter 2. Tingnan nyo mo ang pagdating ni Lord, yun ang paglitaw ng suwail. Kasi sa Revelation, ang papatay doon sa suwail, si Jesus. Mas matindi to. Spiritual to. Hindi siya, ito ang hindi nagawa ng yung ni Titus. Ang hindi nagawa ni Titus, yung gumawa ng mga himala. Ang Antichrist gagawa ng Himalayan eh. Magpapadala nga pa ng apo yan eh. Basahin natin. Ito mga kapatid, sabi ni Pablo, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at pagtitipon sa atin. Tingnan mo anong tinutukoy niya dyan? Pagbabalik at pagtitipon. So the same day. Yung pagbabalik ni Lord, yun din ang pagtitipon. Same day. Paano babalik ang Panginoon? Ito, babasahin natin. Na huwag magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. So ang sentro ng 2 Thessalonians chapter 2, yung suwail. Pero tumutukoy din siya sa pagbabalik ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag. O sinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kaninuman, sabi niya. Sa anumang paraan, hindi darating. Sino yan?
Okay. Ano mo muna? Okay. Ano ko, explain ko mabuti. Okay. Okay. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang yun ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Ayan, marami nang nadadaya eh. Hindi darating ang araw ng Panginoon, sabi niya. Hindi daw darating si Lord. Okay? Hindi darating si Lord, sabi niya, hanggat hindi nagaganap ang muling pag-iimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. So, ibig sabihin, yung Antichrist, yun ang last sign ng pagbabalik ni Lord. Tama? Stop. Okay. Hindi babalik ang Panginoon kasi mauuna ang Antichrist eh. Eh, naganap na. Hindi dumating si Antichrist. Ibig sabihin, si Jesus Christ dyan. Hindi pa panahon ni Titus ang pagbabalik ni Lord kasi merong hindi pa natupad. Ito yung mga hindi natupad. Sabi niya, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di nagaganap ang muling pag-iimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain. Na itinakda sa kapahamakan, itataas niya ang kanyang sarili. So, hindi ginawa ni Titus to eh. Itataas niya ang kanyang sarili, kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos. Si Titus din naman siya umupo doon eh. Winasak niya eh. At magpapakilalang siya ay Diyos. Si Titus hindi naman nagpakilalang Diyos yan eh. Ito pa. Sa taas mo pang konti, Jonathan. Okay, ito pa. Hindi ba nyo natatandaan? Sinasabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa lang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam nyo kung ano yun. Dilitawang sawail pagdating ng takdang panahon sa huling araw. Kasi wala pa nga si Jesus Christ eh. Sino bang mauuna? Antichrist o si Jesus? Antichrist. Yan nga yung last sign eh. Okay. Kung maalis na ang umahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Yesus, papatayin niya ang suwail. Sino bang pumatay kay Titus? Hindi naman si Jesus Christ ang pumatay kay Titus eh. So, ibig sabihin, meron pang higit na darating. Papatayin niya ang suwail. Bubugahin niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksahin sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Hindi naman naganap to kay Titus eh. Ibig sabihin, meron pang isa. Ito yung kapangyarihan ng suwail, yung last Antichrist. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Si Titus wala namang ganyang power eh. Ito, Satan possess siya. Gagawa ng lahat ng uuri ng mapanlinlang na himala at kababalagan. So, ibig sabihin, yung fourth kingdom na pinanguhunang ng Antichrist, yung Antichrist mismo, powerful yan. Meron siyang signs, wonders, and miracles. Okay? So, tuloy natin yan next week. Bonus lang yan. Pero tatapusin ko sa next. Okay? Maliwanag ba? Okay. Pastor. So, Baka may bigay ko na sa question host. pa. Naunawaan po ba? Mabigat po ba ang turo? Di naman eh. Sister Mai, meron ka bang question? Sister Mai, malinaw ba ang pagtuturo? Opo, medyo malalim lang talaga. Pero napakalalim talaga, pero praise God. Sorry, nalalaman po natin. Oo. Wala naman po question. Kailangan din kasi natin ng mga ganyang klaseng pagtuturo para matuto talaga tayong lumago sa Panginoon. Kailangan. Amen po. Handa tayo sa pwedeng mangyari at kung merong may question, meron po tayong kayang. Pastor Robert, may question Salamat ba? po sa wisdom na binibigyan ng Lord. Opo. Thank you po, Sister Mai. Baka si Pastor Robert may question. Naman po na ganoon yung maganda yung malalim na pagtuturo talaga para lalo natin maintindihan. Amen. Opo. Amen. Amen. Meron akong Sister Vivian nandiyan pala. Sister Vivian, welcome. Sir Bibian. Okay na. At least nandiyan ka si
Sino pa po? Meron kayong idadagdag? Nakita ko dyan eh. Si Adi nakita ko rin. Hindi ko siya nabati kanina. Adi. Adi. Okay, si Sister Babes, nandyan din. Oo, Sister Base pala nakikinig din. So Jacob, Sister. si Brother Jacob, Brother Jacob, interesting ba yung napapakinggan mo, Brad? Masyadong malalim talaga. Di ko Di po maabot? masyadong Di maabot? Opo. Masyadong Di maabot? Siguro parang kasi sa- pag nasasanay tayo makinig ng mga pagtuturo ng konting meat o mga talagang mga karne. So mag-umpisa tayo mag-umpisa tayong ngangatain talaga natin 'yan. Si Joey ba naabot? Hindi. Kaya nga Joey. tama rin na unti-unting tinuturo ni Pastor para magkaroon tayo ng mas matatag na background natin tungkol sa Biblia. Masarap din yan, gatain. Unti-unti. Karne ba? Karne? Oo, konting karne lang. Bakon, pastor, bagama sa, siyempre, sa paglagi mo talagang napapakinggan, di kagaya talaga yan, talagang nung nandito kayo, talagang, bagama sa akin, bagama na-refresh na lang, talagang yung kasi ang susi, sabi nga ni pastor, pagka laging pakikinggan ito, lilinaw ng lilinaw eh. Parang, kasi sa una, experience ko talaga, talagang matutulala ka eh. Hindi maabot ng utak mo, lalo na tayong Kristiyano. Si Jonathan ba naabot? Kasi bugbog sila. Nabugbog na sila sa turo na yan eh. So, madali na nila. Nandiyan pala si Kuya Jojo. Jojo. Jo. Hospital siya. Congrats! Meron ka ng baby boy. Kami para sa'yo. Thank you po. Thank you. Ito na, Brad. Actually, Brother John, naabot mo ba? ang tanong ko po, itong pinag-aaralan natin since malalim, di ba? Masteral na eh. Kung sa pag-aaral, paano po natin to i-introduce sa mga kabataan na sa pananampalataya is nasa kung pa lang sila, nasa parang nursery. De, Brother John, ginawa naman natin yan eh, foundation eh. Foundation pa yan eh. Foundation. Pero pastor, aaminin ko sa iyo nung unang tinuro mo to, ini-ignore ko to Ang lalim Talaga? Eh kasi po, bakit nandun na kami sa kan? Bakit nandun na kami sa pagtuturo ng Baby ka na. Ang lalim na, parang nakakatakot Si Joseph kasi. Asel. Malalim na ba yan? Mababaw pa nga nasa atin yan eh. Mababaw po siya kung malalalim ka na sa Thank you, Brother John. Di ka mag-alala, palalalimin tayo ng Panginoon. Ang gwapo, Brother Joe. Ang gwapo niya. Sorry po, umiiyak Sorry minumute ko. Okay lang. At least masaya kami. Nakikita namin siya. Pero nakikinig siya. Junior, how are you? Masaya kami para sa iyo. Bata pa lang siya, nakikinig na siya ng salita ng Panginoon. Pastor yan, pastor. Brother Joe, kapapanganak pa lang niya, pinapakinig mo na agad ng salita ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Nakatakda po yun eh. Takda na yun eh. Kompleto na kami. Talaga, oo. Masaya kami. Hi kay Jean. Ayun pala. Sorry. Hi, Jen. Congrats masaya-masaya kami para sa inyo. Salamat sa lahat na nanalangin. A normal delivery ba si Sister Jean? Hindi po. CS po, 8.6 pounds po eh. Oh, laki. Pero si Jamie is normal? CS din po, 8.2 po yun.
Sa CS na lahat yan. Yes po. Tama na po. Hanggang doon na lang. Pwede pa. Dalawa pa lang. Masaya-masaya kami for you, Anja. Hanggang kailan sa hospital, Sister Jean? We're praying po na sana tomorrow or yung pinaka-late na sana Friday. Kasi po medyo nakakatakot po rin. Siyempre, hospital po to eh. Oo, tama. Oo. So, Okay. konti ang tao kasi walang mga clinic. Pero, Oo. saan ka pa ba kukuha ng maraming posibleng mahawa dito? Pero, sabi ko nga, bugbog naman kami sa panalangin eh. Kaya nga sabi ko, Amen. Tama. Tama. Protected kayo ng Panginoon. Marami talaga na nanalangin for you. Kaya isang blessing na yan na dumating sa family ninyo. Congrats. thank you po. Mag-question? Kung wala na po, magpapahinga na po tayo lahat. Sister Vivian, alam ko familiar ka rin sa teaching na yan before pa, ha? Before pa. Kaya talaga noong malalim na rin yun eh. Hindi ko rin masyadong naiintindihan. Pero nananariwa na naman ito yung napag-asla namin noon. Pero konti lang masasanay kami sa malalalim na mga tuturo niyo. Amen. Amen. Tama. Thank you. Thank you, Sister Vivian. Alam ko, naalala mo yan. Alam mo naman si Pastor, yan yung gustong-gusto niya tinuturo sa atin noon pa. Magtatanong kami kaagad kay Pastor. Oo, tama. Maganda dun eh. Thank you po, Sister Vivian. Thank you. So, wala na po ba? So, okay na po ba? Sila Ate Sel, alam ko, first time din nila yan narinig ang turo na yan sila Ate Sel eh. Sister Sol. Nawala sila, Sister Sol. Okay po. Kung wala na po, i-request po natin si Brother Jojo naman na mag-pray para sa atin. Mag-close ng prayer si Brother Jojo naman. Para sa uling pagkakataon po, tayo po ay pumikit at tayo mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa ating mga buhay sa hapon na ito at sa mga nakaraang mga araw. Oh, hallelujah. Tunay nga Panginoon na napakabuti mo sa amin. Purihin ka, sambahin ka at luwalhatiin ka Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito na muli pinagbuklod mo ang inyong mga anak upang muli sariwain kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa iyong pagbabalik. Yes, Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ngayon pa lamang kami po Panginoon ay inyo nang hinuhubog upang malaman namin kung ano ang dapat naming gawin, ano po ang dapat naming iwasan at ano po ang dapat naming makita upang sa iyong pagbabalik, upang sa iyong paghahari ay kami ay inyong makasama. Kaya Panginoon, sa oras na ito, tunay nga kami ay nagpapasalamat hindi lamang sa mga bagay na material kundi Panginoon sa spiritual na biyaya mo na pinagkakalob sa amin. Salamat din po Panginoon sa buong isang linggo na ito mula Sunday hanggang ngayon Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sapagkat bagamat nandito po Panginoon ang pagsubok ng problema ng COVID Panginoon, hindi po kami Panginoon nangangamba. May konti kami Panginoon agam-agam pero alam namin Panginoon na ikaw ang aming great leader and ikaw ang aming protector Panginoon. Kaya Panginoon, yes, oh God. wala po kami Panginoong dapat ikabahala sapagkat alam namin na ikaw ang poprotekta, ikaw ang sasama at ikaw maglulukob ng inyong banal na dugo sa bawat isa sa amin. Lord, hinihiling po namin na sa mga darating na araw na kami ay piniprepare para sa mga gawain. Lord, hayaan niyo po kami Panginoon na kausapin niyo po kami, pakinggan niyo po kami at tunay na pakalinisin niyo po kami Panginoon. Salamat din po Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin, lalo na po sa aking anak Panginoon. Salamat po sa pag-ibig Panginoon Jean ng maluwalhati at salamat po Panginoon. Tunay nga Panginoon na ang pangako mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan Panginoon ay nandun. Kaya ngayon pa lang Panginoon, maraming salamat na
sa lahat ng iyong mga ginagawa sa amin, hindi lamang sa pamilya ko, kundi sa lahat ng mga anak mo na naririto, maging hindi namin nakakasama, Panginoon, patuloy niyo po silang protektahan, patuloy niyo po silang, Panginoon, papaalalahanan na ikaw ang aming Diyos na lagi naming lalapitan at lagi naming sasamahan, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, maliligaw sapagkat alam namin na ikaw, Panginoon, ang aakay sa amin. Lord, amin po pasamantalang paghiwa-hiwalay at pagtatapos, Lord, kayo po ang patuloy na mangibabaw, kayo po, Panginoon, ang patuloy na sumama, at kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa bawat tahanan ng bawat isa, pagpalaing, hindi lamang, Panginoon, sa sabi ko nga, sa material, sa pananalapi, maging sa spiritual at sa physical na pangangailangan namin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang laging manguna at ikaw po ang lagi po namin, Panginoon, na titingnan. Salamat po, Panginoon, at lahat po ng aming hinihiling, Panginoon, ay alam namin na hindi mo po, Panginoon, ito kinalilimutan at hindi mo po, Panginoon, binababayaan. Ang kailangan lamang po namin, Panginoon, ay maging tapat sa iyo upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat at lahat ng aming mga ihilingin ay iyon tutugunin. Salamat po, Ama, at kayo po ang sumama sa aming pagtatapos, sa mga magtatrabaho, sa mga magpapahinga, bigyan niyo po sila ng magandang kapahingahan at bigyan niyo po sila ng kalakasan ng katawan sa kanilang pagising sa araw na bukas at sa masusunod pa mga araw. Sa may mga trabaho, Panginoon, maging ito, Panginoon, ay sa bahay o saan man sila pumupunta, Lord, pakakaingatan mo sila at bibigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng proteksyon ng inyong banal na dugo sapagkat alam namin, Panginoon, na pag ikaw kasama namin, hindi kami, Panginoon, napapagod. Salamat po at patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ang inyong mga anak, ang inyong pong bahay dalanginan na alam namin, Panginoon, na miss na rin po namin, pero darating po, Panginoon, darating po ang inyong oras, ang takdang oras na pinagkaloob mo sa amin upang kami magkasama-sama. Subalit, Panginoon, sa oras na ito kami ngayon pa lang ay nagpapasalamat na sapagkat binubuklod mo kami sa pamamagitan ng mga ganitong pagtitipon. Salamat po at tunay na maparangalan ka, may taas ka at mapasalamatan ka sa mga buhay namin. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.